Hello, Sir Frederick. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, testingin natin sir, yung unit na order nyo. The WE High Kappa T-Rex Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so this is the silver version. Alright, so ayan. Okay naman, no? Hindi ko pa na-check. The front and rear fiber optics. Okay, so ayan. Okay, so ito yung dalawang magazine. Okay. So, itong unit mo actually na-modify na natin siya. Okay. So, medyo bibigyan ko kayo ng info. Pero papakita ko sa inyo yung kasi hindi yung iba kasing mod hindi nakikita sa picture, no? Pero nasend ko naman na sa yung picture. Okay, pwede mo namang kalasin. Pero hindi, kakalasin natin. Pakita ko sa inyo. Okay? So, ito yung isa sa mga modification na ginagawa natin. Okay? Ayan. So, pinapalitan natin yung buffer. So, yung original na plastic buffer niya, nandito. Ayan. Okay. Isasama ko rin siya. Tapos, meron pa ako mga extra. Meron pang extra na dalawang stainless steel na spacer. Ayan. At saka, isang buffer. Okay. Na rubber. Rubber na buffer. Tapos, yung dalawang rubber na buffer, nandito nakakabit. Ayan. Tapos, yung isang stainless steel na spacer, nandito. Okay. So, hindi ko lang alam kung na-explain ko na doon sa previous unit, mga mods na ginawa ko. What happens kasi kapag ginawa natin ganitong mod, itong spring kasi nagko-contract siya. So, nangyayari, yung cycle niya, nagiging mas mabilis yung cycle ng unit mo. So, hindi siya naka-short stroke So, ang nangyari lang dito is parang nag-contract siya. Hindi siya naka-short stroke. Ngayon, meron kang mga extra. Katulad na to, meron pa mga spacer dito at saka mga rubber buffer. Pwede magamitin yan para mag-short stroke siya. So, tendency, yung cycle ng baril, mas mabilis pa. Tapos, since rubber kasi itong mga buffer na to, less impact dun sa slide. Saka sa kamay mo, pag mararamdaman mo, parang chuk. Ganun siya eh. So, hindi siya yung pak. So, parang kahit pa paano, medyo alaga yung slide. Saka, para sa akin kasi parang mas okay siya iputok pagka chug. Parang ganun. Kaysa sa pak. Okay? So, yun yung ginagawa ng buffer na ginawa natin. Okay? Tapos, okay, yun yung isa. Okay? Tapos, ito, syempre, minumodify din natin to. Pinakita ko naman sa yung picture, yung slide stop, no? May modification din tayo dyan. Sinend ko na sa picture. Okay? Tapos, ito pa yung isa. Okay? Tingnan mo yung slide. Ito hindi ko pa ito nasabi. Ngayon lang eh. Ngayon lang. So, ayan. Nakita mo, di ba yung slide? Sobrang smooth, oh. Woo! Pag dadahan-dahanin ko, babalik, Pasok na pasok yan. Ayan, Guess mo? So, smooth na smooth siya. Ayan, smooth na smooth. May modification din tayo dyan. Okay, para smooth yan. Kasi, normally kasi, pagka, parang naiipit kasi pag kinakasama, parang naiipit. Tapos minsan pag binabalik mo, pag mabagal, nasa stuck siya ng ganun. Ayan, minomodify din natin yan. Kaya talagang sobrang smooth siya yan, Oh, ha? Okay? So yan, baka hindi ko na-send sa yung picture dyan. Okay? So yan, tapos ito pa pala, itong mga magazine, pasok na yan. Ayan, tinan mo. Kita mo yung kanal, pasok na pasok. Kasi normally yan, parang nakausog ng konti. Pero ito, pasok na pasok yan. Yung dalawang extra mag mo, ayan. Pasok. Yan. Yan yung modification natin. So, actually, it took me around, siguro parang may mga 45 minutes, ginawa ko lang itong modification sa unit mo. Isipin mo, isang unit na, pinaprocess yung order more than 1 hour. Okay? So, yun. Okay? So, sa mga kapanood ng video na to, meron naman tayong stock na T-Rex na high kappa, yung hindi siya naka-modify, which is cheaper. So, kung gusto niyo yung ganun yung orderin nyo, pwede naman, bibigay ko sa inyo. Ngayon, nagkataon lang na mas mahal yung mga modified version natin kasi nga, marami tayong ginagawang ano-ano, di ba? Tsaka makain siya sa oras. So, ganun yun. Okay? So, pwede nyo rin yun if you have the budget. Kasi nga, kahit pa paano, it performs better. Okay? So, ayun. So, to Sir Frederick, testingin na natin. Okay, turning on the chronograph. Ayan.
Ayan, 0, 0. Actually, hindi ko pa ito napuputok, no? So, hindi ko alam kung puputok to, hindi. Pero hindi pa naman ako nagkakaroon ng problema eh. Kaya, teka lang. Ito yung ambidextrous, thumb safety, okay? Gumagana, okay. So, wala pa itong bala. Kinakasalan ka natin kaya nakababa yung hammer. Yan, ang swabing-swabe eh. Kanina, out of the box. Naiipit na naman. Okay, so ayan. Okay, firing! Ooh, solid. Sarap yung ako mas gusto ko yung feeling niya pag may mga buffer na rubber. Kaysa dun sa plastic. Kasi pag plastic yung tigas eh. 350.4. Mas masarap siya, ewan ko kung ano. Ngayon, kung gusto mo malaman, pwede mo naman malaman eh. Aalisin mo lang yung spacer na plastic, na stainless, tsaka yung dalawang rubber na buffer. Aalisin mo yun, tapos ipapalit mo yung plastic. Okay? So, ang gagawin mo, pagka kinabit mo yun, para ma-feel mo, okay? Ang gagawin mo is, yung plastic kasi na buffer, ayan, ganun siya, di ba? Plastic na buffer, ayan. Tapos, ganyan. So, parang nakaganon siya, di ba? Parang ganon. So, yung, may nakaganon, tapos, ganyan. Parang nakaganon siya eh. So, pagka pinasok mo yan dito, yung likod na nakaganito, yung likod na parang medyo may spacious, yun yung nakadikit dito sa likod. Tapos, yung spring, siya. So, ito yung recoil spring guide rod, di ba? Tapos, ito yung likod, ito yung front. Ito, papasok mo to dito ng pagganon. Tapos yung spring, lalagay mo siya dito sa loob. Kaya pumapasok sa loob yung spring, nandito yung spring. Kaya ang tendency dito sa modification natin, since nilagyan natin siya ng buffer, di ba? Tapos stainless yung spacer dito. What happens is, yung spring, imbis na normally pumapasok hanggang dito, since meron siyang spacer dito, kasi nga, diretso yung pantay yung mga buffer natin, yung spring hanggang dito lang. Nagets mo? Kaya, nagko-contract yung spring. So, nagiging mas snappy siya, nagiging mas mabilis yung spring. So, parang what happens is, parang nag-upgrade ka ng spring. Parang ganun siya. Pero hindi ka nagpalit ng spring. Tumigas siya eh. Hindi ko naman nag-gets niya. Parang ganun siya. Parang nag-upgrade ka, pero hindi ka nag-upgrade. Kasi nga, kinabitan mo ng mga buffer. Okay? So, ito. Second shot. 345.3. Okay, pwede mo gawin yun, palatan mo para ma-feel mo kung ano yung feel nung sinasabi ko. Tapos ikaw na bahala dumiskarte kung anong gusto mong feeling. Kung gusto mo yung pak, okay, di balik mo dun sa tawag dun? Plastic na spacer. Pwede mo gawin yun. Or pwede rin naman kung gusto mong pak, pwede mo gamitin yung mga stainless steel na spacer. Gets mo? Pwede rin yun. Kasi pak din yun eh. If ever. Yun nga lang, ang maganda naman, pag stainless steel na spacer yung kinabit mo, hindi siya lumulusot hanggang, yung spring hindi lumulusot hanggang likod. Parang hindi siya nakarelax. May tension siya. So, magiging mas snappy siya. Okay, so ayan, nag-open na yung slide. Kasi wala nang bala. Okay? Kasi minsan, ang mga T-Rex, may bala pa, nag-open na yung slide. So, yung modification natin, it makes sure na hindi tumatalon yung slide catch. Okay, so ito na. Second magazine. 346.3. Lakas talaga pagka T-Rex eh. Solid na solid siya pag bumabaril ka eh. 341.2. 339. Okay. Basta mga high kappa, malakas. Pero T-Rex particularly malakas. 334.3. Okay. So, teka lang. Wait lang. May bala pa doon. May bala pa ba doon? Check. Lang pala ako. Mag-accuracy test ako. Check ko lang. So, medyo, naman to. So, yung rear sight niya, medyo adjustable naman. Hindi ata siya adjustable ng horizontal. Pero adjustable siya vertical. Hindi ako sure. Teka. Medyo gumagalaw naman ng konti.
konti lang. Pero dito kasi may screw. So, alam ko tong screw na to pang up and down. So, if ever na gusto mo talagang adjustin mo na lang. Tapos, dito yung optic ka. Ito yung mount or yung plate para sa doctor site. Yung footprint niya pang doctor site eh. So, if ever nabibili ka ng red dot, pwede mo siyang kabitan. Ayan, nandyan yan. Hindi tayo katulad ng ibang seller na hindi sinasama to. Tapos sabay ibebenta sa'yo, hiwalay. Okay, so to. Testing ko lang. 2 inches, bali 2.5 meter distance. 2 inches diameter target. So, tingnan ko kung kaya kong tamaan. Okay, sa pool. Sa pool. Accurate yung niya. So, ito, align mo siya dito. Based on dito sa akin gitnang-gitna siya. Accurate. Yun, gitna talaga. Lahat ng hits ko. Yung umpisa lang, hindi kasi medyo hinahanap ko yung hits na hindi ko alam kung saan. So, ang ginawa ko, medyo tinaasan ko tong front sight. So, pasok siya sa loob, pero medyo nasa taas siya. Sabi ko, mali yata, dapat ata. Sakto. Kaya nung inasinta ko na ng pantay, puro gitna na talaga. Okay, so very accurate itong unit. Okay, so ito, removing the magazine kasi nag-open yung slide. Wala nang bala. Okay, so yun sir, perfect na perfect yung unit. So, I'm packing this now and then I'm sending it to you tomorrow. Okay? So, ayun, Sir Frederick, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po, sir. Bye-bye.